May tatlong team na undefeated papasok ng next round ng Olympics, yung Canada, Germany at Team USA. Sa katapos palang laro ng Team USA, tinambakan nila yung Puerto Rico. Si Holiday hindi nakapaglaro dahil meron siyang injury sa paa na nakuha niya nung last game versus South Sudan. Nakapaglaro na ulit si Embiid ng asar pa sa mga fans lalo na nung last possession na binubo siya ng mga fans at tumira pa ng logo 3 tapos nga lang. Sinabi kasi ni Embiid sa interview, sanay na siya sa mga boo ng mga fans dahil mismong player sa Philadelphia binubo mismo ng mga fans. Si Anthony Edwards yung top scorer ng Team USA na meron 26 points, si Kevin Durant naman nasa 11 points. Kailangan na lang ni KD ng 6 points para siya ang maging all-time leading scorer sa parehong men at women category ng Team USA. Malalagpasan niya si Lisa Leslie na may hawak ng record. Si LeBron naman nasa 10 points, 6 rebounds at 8 assists. Siya pa rin na nangunguna ngayon sa botohan sa MVP para sa Olympic Basketball Tournament. Kasama niya sa top 3 si SGA at si Jokic. Kung sino naman kasi ang maka-gold medal, siya yung makakakuha ng MVP. Ang Serbia naman nanalo sa South Sudan. Bago pa lang mag-umpisa yung game, hindi pa alam sa pagitan ng South Sudan, Greece at Serbia kung sino yung papasok ng next round. Si Nikola Milutinov at si Filip Petrusev naglalaro sila sa Olympiacos sa EuroLeague. Ang conditioning coach ng Greece ay conditioning coach din nila sa Olympiacos. Pinangakuan sila doon na kada points na mananalo yung Serbia versus South Sudan, magkakaroon sila ng pahinga o rest day pagdating ng season ng EuroLeague. Pati si Kostas Papanikolaou, ang team captain ng Olympiacos at player ng Greece, nangako yung dalawa na tatalunin yung South Sudan. After ng game, 11 points ang lamang ng Serbia kontra Sudan at nakapasok yung Greece kasama yung Serbia. Naging pang-apat pa sa standing yung Serbia nang talunin nila yung Sudan. Sa next round bracket, kalaban ng Germany ang Greece, yung isa pa France versus Canada. Knockout stage na to. Sa kabila naman, Brazil versus Team USA at Serbia versus Australia. Paboritong manalo sa kabila yung Germany at saka Canada. Yung Serbia versus Australia, mapapalaban pa sila dun. Kapag nagkataon, magtatapat ulit ang Team USA at Serbia sa semifinals kung sakali. Kung sino yung apat na team na papasok ng semifinals, medal round na kasi yun. Ang inaabangan doon yung tapata ng Canada versus Team USA, pero kailangan nilang dalawa na manalo pa ng 2 beses para magtapat sa finals. Yung Canada, merong mahirap na bracket dahil makalusot man sila sa France, nakaabang naman doon ang Germany sa kabila kung sakaling lulusot din. Ang France nagka-problema pa kay Wembanyama dahil mismong coach nila sinabing tumitigil ang bola kay Wemby dahil nakikipag one-on-one siya. Hindi niya pwedeng gawin yon dahil madodouble team siya at walang space para makapag-operate. Ay yung makakatapat pa nila yung team na mayroong mga player na mahilig din makipag one-on-one ng mga player at may mga defensive player na kayang bantayan sa one-on-one yung player din ng kabila. Publicly kinall out ng coach ng France si Wemby dahil sa naging style niya versus Germany. Si Wemby din kasi ang leading scorer, rebounder at assist leader ng France. Ang Team USA ang dominant team pa rin ngayon sa Olympics. Pero kung maalala nyo dati, noong 2008, nabuo yung Redeem Team dahil sa isang factor nun. Nung tinalo ng Argentina ang Team USA sa Olympics at naging powerhouse team sila sa World Cup or kahit sa world stage. Tinuloy ng Team USA yun hanggang 2012. Sa nakaraan 2 Olympics, walang urgency doon ang Team USA. Kung sino lang yung gustong sumali, isinasali nila. Nabuo naman yung Avenger Squad ng Team USA ngayon dahil sa Team Canada. Nang tinalo nila ang Team USA sa World Cup, tinrush talk pa ni Dillon Brooks. Kaya kung meron nga abangan magtapat sa finals ng Olympics, USA versus Canada yon. Kahit pa tinalo ng USA yung Canada sa exhibition game, iba pa rin sa mismong tournament na.